As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. At welcome po dito sa ating channel, Coach Jarrett Live. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa ating channel, okay? At wag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jarrett Live YouTube channel at pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, at ang atin pong Facebook group, Tambayan ng mga Cocheros. Okay. Dami tayong topic today, guys. Puro kasuhan ang nagaganap. Puro kasuhan ang nagaganap, guys. Ewan ko ba kung bakit. Ewan ko kung bakit ba ganyan. Shoutout muna tayo, mga babayan. Okay. Pakilala ko muna ulit yung mga moderators natin. Okay, si Ate Susan, Ate Trexie, Ate Elisa C, James, Kuya Nelson Guntan, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, Ate Nilda Galvez, Ate Mishi, Ate Nilda Arceo, Sir Pascachi, Manat May, BJ Can, Skinap, TS Moderator, si The Greater One. Ayan, wala sa listahan ni Ate Susan, si The Greater One. Pero okay lang. Sino ba? Ayun. Okay. Tapos, so sila po bahala sa mga pasaway. Okay? And then, we have yung iba natin mga viewers, si Ruben Esperanza, Syra PH Redefined, Tusha Sacred Fields, Sonny Tordesillas, Eileen Zabala, Weng, Cesar Cabrera, K. Espiritu, Priscilla Castro, Heidi Mesosa, Danny Zalameda Jr., PW Discarte TV, Rainier Aldrich Monsur Alvarez, Invaders Basketball, Esperanza Arreglo, Sammy Wright, Sky Ranz, Randy Labugen, Rose Bell Manyo, si Fofo, Mary Jean Moron, Francis Sumahit, Arlan Almendras. Okay. Sana ba? Sonia Nicha Grace, Teng, ano to? Eman Torino, Eileen Zabala, Carlota Magno, Journey, Maria Lourdes Tanyag, Virginia Guerro, Edgardo Blancaflor, Wet Fox, Melanio Tadeo, Bomb Track, Prince M. Laila, Jane Tayag, at si Red. Medyo anticlimactic yung ending na. Yung ibang mga ang haba ng pangalan, sabay yung huli, Red. Okay. Anyway. Ano uli yun? Wait. Dito natin, lagay natin dito yung comment ni Red. Sabi, may pinapakalat na naman mga DDS yung racket ni PBBM. Okay. Tungkol ba yan sa comment ni Robin Padilla? Yun ba yun? Yun ba yung sa yung inaarte ng mga ng mga DDEBs, yung sa comment ni Robin Padilla? Oo, madali lang naman sana yung madali lang naman sana yung bullet train. Walang problema sa bullet train. Madali lang yun. Pero, makuryente rin. Gusto niyo na bang, kung gusto niyo na ng bullet train, mga kababayan, kung gusto nila ng bullet train, kailangan, handa muna sila na mamuhunan sa nuclear power. Yun muna. Kasi yung rocket, ano lang naman yan, jet fuel lang naman yan, nabibili yan. Mabilis bili ng jet fuel.
Ang bullet train kasi, mga babayan, kuryente kasi yan eh. Kuryente yan. So, hindi yan gumagamit ng tawag dito, ng simpleng makinarya, hindi yan gasolina. Kuryente yan. Kaya siya mabilis. Actually, first time ko makasakay ng bullet train nung nagpunta kami ng Japan recently. Nagpunta kami ng Japan noong Feb. Oh, in fairness, ang sarap sumakay ng bullet train. Bilis, sobrang bilis. Walang ingay. As in, walang ingay, tahimik, mabilis. Tapos syempre gusto ko i-treat yung pamilya ko. Doon ako bumili sa medyo mahal na upuan. Para kang nasa business class eh. Ang ganda eh. So, kung gusto niya ng bullet train, unahin nyo muna yung nuclear. Unahin nyo muna yung nuclear. Ang tanong, pipirmahan nyo ba yung nuclear? Di ba? Kung gusto niyo ng bullet train, kailangan maging mapangparaya kayo sa right of way. 'Di ba? Kailangan ng bullet train, kailangan ng lupa. Oh. Yung lupa, bibilihin mo sa mga private owners. 'Di ba? Babayaran mo 'yan. Hindi ka pwede mag-expropriate nang hindi mo babayaran yung may-ari eh. Babayaran mo yun. Yung right of way. Also, mga babayan, nandiyan pa yung mga mamumulitika. Siyempre, sila bilyar, hindi papaisa yan. Baka ang gusto nilang gawin, doon papadaanin sa mga kalupaan nila yung, yung kalsada, yung riles na yan. Siyempre, bibilin mo sa kanila yung right of way, di ba? Oh. Pupulitikahin pa yan. So, alam nyo, mga babayan, sa ngayon siguro, hindi pa. Common sense lang, Robin Padilla. Bago ka pumutak-putak ng bibig mo, isipin mo muna kasi. Mag-isip ka muna. Mas malakas kumonsumo yun ng kuryente kaysa sa MRT, LRT. Payag na ba kayo mag-nuclear power dito sa Manila? Or kahit man lang sa Luzon Grid, in-nuclear power na natin? Why not? Okay sa akin yun. Kung makapagpagawa tayo ng bullet train simula Maynila hanggang Ilocos Norte, di why not? Di ba? Baka yung 10 hours na biyahe, maging 5 hours na lang or 4 hours. Dahil sa bullet train. Why not? Okay ako dun. Pero kailangan, hindi yung putak-putak lang ng bibig. Kailangan, meron ka sarili mong aksyon. Mag-file ka ng bill. Diba? Mag-file ka ng bill. Eto nga subway eh. Kung hindi pa nasikaso ni PBBM, hindi mauumpisahan yung construction eh. Ito pa lang si Digong, walang ginawa, kundi pumirma lang ng papel. Anak ka ng tipaklong. Pencil pusher ang wala. Kung hindi pa inayos ni PBBM yung mga right of way, hindi matutuloy yung subway na yan. 2 taon yata o 1 taon na tenga. Yung yung subway na yan dahil kay Digong. Ayaw niya magbayad ng right of way. Di ba? Di anong ginawa ni PBBM? Di nagpasa siya ng batas. Nirequest niya sa Congress, sa House. Sabi niya, House, gumawa kayo ng batas para mas malinaw ang right of way, yung bayaran sa right of way. Para mas mabilis din yung mga proyekto natin. Di ngayon, 80% complete na. Yung subway. Di ba? Ito si Robin Padilla, putak ng putak, hindi naiintindihan yung pinagsasasabi. Yan na napapala pag nilalayasan ka ng legal advisor mo. Tigas kasi ng ulo mo. Yun ang chismis eh. Ang palusot ni Robin Padilla, daw kasi high blood. Oo, nagkaroon daw ng high blood. Ayan. Di ba? Pero ang umiikot na kwento, sinukuan siya nung legal advisor niya. Kasi tigas daw na ulo.
Meron pang sinabi si Montulfo kanina sa pinost niya. Sabi, isa daw sa mga dahilan din kung ba't sila ni nilayasan kasi nagpa-CCTV daw sa office para daw malaman ni Robin Padilla kung anong sinasabi ng mga empleyado niya kapag wala siya or kapag nakatalikod siya. Paranoid yan. Paranoid yan. Oo, paranoid. My goodness, si Robin Padilla. Grabe siya. may paranoia yata to si Robin Padilla. Ewan ko. Kaya yun, nilayasan siya But yun yung kwento ni Montulfo. Syempre, until magsalita yung legal advisor niya, mas alam yung kwento nun, di ba? And siguro, hindi rin magsasalita yung legal advisor niya kasi, syempre. Yung former legal advisor niya kasi alam naman natin, poprotektahan pa rin naman niya yun kahit pa paano. Pero yun nga. Mahirap yung ganun. Mahirap yung hindi ka nakikinig sa legal advisor mo. Kaya mo nga siya kinuha para turuan ka Tapos hindi mo papakinggan, di ba? Huwag ka na nga mag-abogado. Ikaw na lang bahala sa sarili mo. That's pure narcissism. Narcissism ang tawag doon, guys. But anyway, balik tayo doon sa bullet train tsaka yun sa rocket ship. Yung rocket ship kasi, mga babayan, ang pakinabang nun, sabihin nila, hindi naman papakinabangan yung space, blah, 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 blah. Okay. Ang rocket ship kasi, maraming pakinabang yan. Una, sa paglo-launch ng satellites. Pag tayo, meron na tayong capability na mag-launch ng sarili nating satellites. Mga babayan, makakatulong yan, unang-una, sa telecommunications. Telecoms. Gusto nyo mas mabilis na internet, di ba? Gusto nyo na mas mabilis na data, di ba? Gusto nyo magkaroon ng internet sa mga bundok-bundok, di ba? Satellite. Ganon. Pangalawa, monitoring ng weather. Monitoring ng tawag dito ng weather, ng kung mga bagyo, predictability ng weather. Akala nyo ba alam nyo ang galing sa Japan kasi eksakto yung kanilang weather prediction. Kapag nagsabi sila na uulan for the next 5 days, uulan talaga. Up to the last minute. Pag sinabi nilang uulan ng alas 4, umuulan talaga ng alas 4, ang galing. No joke. Doon ako na-amaze sa Japan yung ease ng buhay, yung predictability tsaka ease ng buhay. Madali mabuhay sa Japan. Sobra. Sukat na sukat nila yung weather Bakit? Kasi nga, meron sila mga weather satellites. So, nape-predict nila yung weather. Pati yung tides, nape-predict nila yung tides, nape-predict nila yung tsunami, nape-predict nila na mas maayos. Kapag nape-predict na mas maayos, mas nakakapaghanda ang taong bayan. Pag nakapaghanda, mas mababa ang casualty. Yun ang punto noon, Robin Padilla. Di ba? Hindi ko alam bakit ganito. Diyos ko. Imagine niyo na lang mga kababayan, kung meron tayong capability na makapag-launch ng ating sariling satellites. Andyan din pati national security. Akala nyo ba? Andyan din yung national security. Mababantayan natin yung sarili natin mga teritoryo through technology, through satellites. Mas precise ang location. Mas precise ang monitoring. Sabi ni Chiquitito, pwede ba ipadala na rin sa space yung Rubin? Baka pwede naman, parang mas maganda siya na lang sa space. Baka mas maganda siya na lang umakyat doon, no? At wag na siya manggulo dito sa Pilipinas. My goodness. Doon lang kayo sa ibang planet, mga DDS. Mukhang kailangan nyo ng ibang planeta. Na iba kayong standard sa buhay. Oo. Iba ang standards ng DDS sa buhay, guys. Malupit. Matindi. Masakit sa ulo. Masakit sa ulo, guys. Ewan ko, paano natitiis yun? Araw-araw kang tanga. Ang sakit naman.
Di ba? Diyos ko. But anyway, also mga kababayan, ito ito hindi to practical, pero isa sa mga sa mga fringe benefit siguro, yung pagiging kapag kasi ang isang bansa ay may kapasidad na makapag-launch ng satellites, ibig sabihin, progressive na rin yung bansa na yun. May kakayanan na siya. May kaya na, kumbaga. Oo, kumbaga sa isang tao, kapag nakakabili na siya ng bahay, ng lupa, ng bahay at lupa, nakabili na ng sasakyan, na 100% paid, ganyan-ganyan, pwede mo nang sabihin sa sarili mo na I've made it. Oo, ganon. Nandun na siya, I've made it. Oo. Ganon din yun, yung satellites. Din, Pinoy pride din yun. Kasama yun sa national identity. So, hindi yun, hindi may practical at saka merong emotional benefit yun. Syempre kasi di kayang gawin ni si Duterte nga, hindi naisip gawin yan di ba? Tanga rin. Puro politika iniisip, puro pagnanakaw iniisip, di ba? Bahala siya sa bullet. Tawa ako dun but sana daw unahin daw muna yung bullet train. O sige, unahin nyo muna yung nuclear power para meron tayong kuryente, di ba? Sa nuclear power nga, pahirapan pa Nakanantibak lang. At least sa rocket ship, walang right of way. Di ba? Hangin yun Papunta ng hangin yun di ba? So, walang right of way dyan. Wala kang iisipin. Gasolina lang ang iisipin mo dyan. Jet fuel lang. Tsaka hindi naman araw-araw ginagawa yun. Di ba? Tsaka naisip ko rin mga kababayan, feeling ko, more than the satellite launch, I think si PBBM ay naghahanda rin sa ating internal defense. Kutob ko lang. Sa ating depensa. Feeling ko lang. Kasi kapag may kapasidad ka na mag-fire ng mga rockets, anong ibig sabihin yan? Di ba? Kapag may kapasidad ka na magpalipad ng mga rockets, ano ibig sabihin nun? Hindi ka na sisinu-sinuhin. Di ba? Good luck. Correct, BJ Cans. You got my drift. Oo. I think it's more than that. It's more than just the space race. Tapos na ang space race. Wala na yun. Nauna na ang US doon. So, I think it's just more than the satellites. Oo. Testing lang yung satellites. Testing lang yun. Wala yun. I think ang purpose talaga dyan ni PBBM is defense. Imagine, may magbigay sa atin ng mga 10, 20 na ICBM. Diba? May kakabahang bansa, mga kababayan, maniwala kayo. Merong kakabahang bansa. Oo, no joke. Ang lapit-lapit pa naman ng mga nila, Peking Isla. ang lapit pa naman sa atin ng Peking Isla nila. Hindi siya kailangan maging intercontinental. Good luck. Diba? I mean, come on. Pinagtitripan nyo lang yan ngayon, pero pag nandyan na yan, lang yan, North Korea nga, hindi magalaw-galaw dahil may nuclear missile sila Diba? Takot ang US na pasukin. North Korea, liit-liit nun. Russia, hindi rin magalaw-galaw dahil sa nuclear missile sila. US, ganun din. Diba? So, hindi natin kailangan ng intercontinental, guys. Diyan lang, lapit. Diyan lang sa may Palawan. Anyway.
Anyway, so, yun. Feeling ko yun ang gustong gawin talaga ni PBBM. It's really, it's really for defense. Di ba? Lang yan. So, baka kaya pinipigilan ni Robin Padilla, baka nabulungan. Sabi, Senator Robin Padilla, may pinaparating sa'yo yung Chinese Embassy, sabihin mo daw to. Syempre, si Robin Padilla, tatanga-tanga yun, di na magtatanong yun, di ba? O, di sinabi na niya. So, para sa akin, yun yung I think that, personal ko lang naman yun, no? Syempre, but you have to think big. Di ba? Ba't ka lang, kung ikaw yung presidente, why stop with space? Why stop at satellites? Kung kaya mo na magpalipad ng spaceship papuntang space, ba't ka titigil sa space, di ba? Bakit hindi mo gawing ICBMs? Intercontinental Ballistic Missiles. Anyway, Diyos ko, napahaba tayo, 24 minutes dyan sa My goodness, isang oras na naman tong live stream na to. Kina, pagawa na lang ako ng ng hiwalay na video dito. Na lang, paki-crop na lang to mamaya. Napahaba ako 25 minutes My goodness. Ihiwalay na lang natin to na video. Oo. Kina, ikaw na bahala. Anyway. Walang no choice. Correct ba? Walang no choice. Okay. Si Ruben kasi, okay lang yan. At least more content. More content, oo. Okay. Game. Pag-usapan naman. Ako na naman. Nagtanong ka kasi Okay. Game. Ito sabi ni RBX. The AFP is planning to establish a space center by 2028 to develop an independent military low orbit satellite. Is not to fight, quote unquote, not to fight China, quote unquote. Alam na natin yan. Oo, alam na. Not to fight China. Sige. Naniniwala na tayo dyan. Sige na lang. Sige na lang. Oo. Anyway. Naniniwala tayo dyan. It's not to fight China. Oo, sige. Carry. Oo. Anyway, game. Putahan natin to si Putahan natin to si Ping Lacson.